So, dito sa San Rafael Estates, mas kilala dito, hindi mismo yung, although yung place natin is San Rafael, di ba? Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Pero yung project mismo, ito, since township siya, is San Rafael Estates. Pero mas kilala siya dun sa mga project na under ng San Rafael Estates project mismo. It's a project within the project. So, under ng San Rafael Estates is meron tayong Altabida, Verna, and Chera Vista sa ngayon. So, yung Altabida natin is phase 1, sold out na. Phase 2 is sold out. Phase 2 is meron tayo ngayon, isang available na mamaya pakita ko. Meron tayo isang RFO na Cypress model, and then meron lot only. And then sa phase 3, we have isang walnut na ready for occupancy din siya. And then, yung ating Verna is part of the Altabida phase 1 siya eh. Kaya lang kasi nag-iibang project siya Verna because yung hindi na siya Spanish Mediterranean. So nag-introduce si Philinvest ng modern minimalist yung Verna, which is meron tayo ngayon na yung model unit sold out na. So meron tayong dalawang tulip na available ngayon na ready for occupancy. And then I think may dalawang lote sa loob ng Verna sa Verna subdivision. And then, yung Altabida Phase 4 natin, sa ngayon, ayan yung existing natin na marami tayong inventory na pwede natin i-offer sa clients natin. So, parang Verna siya, modern minimalist din yung design ng house. Dito tayo may mga lots only and na marami pang inventory, and then yung ating Diana. So, isang model, yung Diana single attach natin. No. So, si Chera Vista naman sa ngayon, may dalawang open, si Block 11 Lot 6, tsaka si Block 11 Lot 48. Ayun. Benta na natin kasi ano na siya, halos ubos na talaga, sold out na talaga siya. Yan. So eto lang para maano tayo dito sa buong, para alam natin kung paano basahin yung mapa, di ba? So una-una yan, dapat alam nyo gaano kalaki yung project natin. It's a 64 hectare township development project dito sa San Rafael, di ba? So, composed of residential, may institutional components din siya kasi we have yung BSU na under the property ng 64 hectares project ni Philinvest. Ito siya si BSU, di ba? Yes, ma'am. So, meron tayong institutional, residential, ito naman siya. Meron ditong commercial, pero not exactly commercial. Kasi ano siya, residential with commercial. Pwede. Ganon, hindi pwedeng commercial lang ipatayo yung mga lote dun sa, eto siya along the Spine Road. So dito sa phase kung makikita nyo, hindi nakabako, di ba? So merong Altamart, may water station, di ba? So pwede sila dyan, sila lang yung pwede dyan na magtinda kasi yung residential din ng house, pwede nilang extendan or gawan ng na commercial activity. Excuse po, may singit ko lang po sa BSU. Magta-transfer na po ba yung nasa Malolos or yung course lang po ng medical course? Medical lahat lang dito eh. Kung may magta-transfer man dyan sa mga ibang part ng PSU branches, yung lahat ng medical courses. BSU. So yun lang, kasi School of Medicine siya. Kumbaga, Sa dinonate ni bypass Philinvest road. yung property na BSU. yan, 2 hectares development yan, dinonate ni Philinvest sa munisipyo. So, part yun ng 64 hectares development. And then, ito yung nandito tayo, di ba, sa Convan. So, meron tayong dalawang, ito, National Highway, di ba? Si DRT or Old Cagayan Valley Road, di ba? Tapos, ito, sa kabila naman yung bypass, yung Daridel Bypass Road, di ba? So, meron tayong dalawang pinagitan yung project natin, which is accessible, magiging accessible to pareho by next year yan, pati dito accessible na to. So, ang nagko-connect sa project natin is Spinewood. Ito, pagbaba mo lang dyan, nandito yung Convan, di ba? Pagpasok mo, yan, Spinewood na yan, connecting yung kaliwat kanan na project natin is 1 kilometer yan hanggang dito sa may bypass. 1 kilometer bypass. 1 kilometer siya. So, nasa pinakagitna yung ating existing amenities ni Philinvest. Yan, yung swimming pool, parks and playground, basketball court. So, yan siya. Ngayon, asan yung phase 1? Ito yung phase 1A at B. Si phase 1C, ito siya yung Verna. Part ng phase 1 yan. A, B, C yan. And then, paglampas ng
ng clubhouse. Left side, ito yung phase 2 natin. Yan, yung buong yan. Phase 3 naman dito sa tapat niya. Ito. O, yung townhouse natin, ito yung malapit sa bypass. Yung Chera Vista. So, nasa si phase 4, phase 5, ito. Ang dali lang kasi harapan ng labos, may entrada, pasok dyan. Etong Phase area na to, phase 5, so not for Phase sale pa siya. Wala pa tayo dyan inventory. Ang unang inopen ni Altabida dito, sa harapan na to ng Clubhouse, is yung phase 4. Ito siya, Altabida phase 4. So medyo dulo yung inopen, di ba? Kasi ito, prime area to, yung maghuhulihan. And then phase 4, meron din access yan palabas ng main road using access ng ating dadaanan yung ating Altabida phase 3. Yan. So nasan yung itatayo na na walk Walk up or yung condo natin dito Ito, sa likod ng punta- Chera. Actually, sa mas bypass maliit na siya. sa ano. Along the bypass, kung dumadaan Sa likod kayo dyan, ng nakita nyo, Chera. nakaharang siya, di ba? May blue na yero na nakalagay feeling best. So, yan. So, itong area na to, maganda kasi di-develop pa rin to later on, pero matagal pa kailangan natin ubusin to 4 and 5. Dito naman, may propose din ditong commercial area din si Philinvest. So, yung development overall ni Philinvest is maganda. Kaya residential with commercial and institutional components niya. Sa ngayon, school pero may bali-balita na sabi daw, I don't know, ano kung magkaka-SM daw, sabi pa lang, hindi ko sure At least binibigyan ko lang idea, kaya inaalam ko din sa mga seller yung iba nagsasabi kasi totoo na daw. So, medyo bigyan na natin ng Benefit of the doubt. benefit of the doubt. Sana ay wag lang makot na sabi ni Miss Flor, ganun. Sabi lang, marites lang, di ba? Sabi niya, sana matuloy kasi rin sa atin yung pabor, di ba? Yan. Pwede yan. Dito kasi may mga kondo tayo, madaling mabenta. So ito naman in terms of dapat alam niyo rin, gaano kalayo, ano yung malalapit sa project natin na yung mga needs ng clients natin dito, 'di ba? Like, 'di ba? Within the reach lang sana within reach lang nila yung kasi palengke, school, churches, even yung transportation, ayan. O dito nakadaan naman kayo, 'di ba? Buses, jeep, andyan na sila. 'Di ba? So along the lang mismo, hindi mahirap ang transportation. Hindi ka na papasok sa loob-loob. Compare ko nasa Baliwag ka, una traffic doon. Pangalawa, Kasi naulan lang. pasok-pasok sa loob, bata traffic ka na dito. Diretso ka lang, huwag ka lang dumaan ng Baliwag, may bypass road. Tapos dito, ang bilis ng access. Yun lang, matatraffic ka lang kung galing ka dito, parting yun nasa Baliwag, no? Ipa-SM dyan or parting Plaridel. Pero, ayan, ito kasing daanan ng buses natin coming from North Luzon, di ba? So from dyan, I think 45 minutes, maximum 1 hour pag na-traffic ka dito sa may SM dyan. Pero after that, ayan na, ang bilis na going sa Rafael, 10 to 15 minutes lang. Dito naman, bypass pinakamabilis, 20 to 25 minutes or maximum 30 siguro kung nagta-traffic minsan doon sa crossroad. Pero at least highway to, mga private pa lang ang dumadaan. So dalawang access tayo, ito yung project na papagitnaan. So yung BSU, pag na-open yung bypass natin, ayan 0.7 kilometers lang siya pwedeng lakarin, 0.700 kilometer, di ba? Or 700 meters, yan. Diba? So, pwede mo na siyang lakarin. And then, Munisipyo is 4 kilometers from here. SM Baliwag is nasa 8.2 kilometers. Yung school, wala pang 1 kilometer, at chapel. Yung market, nasa 1 kilometer lang siya. So, meron na tayo dyan ginagawang Walter Mart. So, dito kompleto, wala pa lang tayo talaga yung malaking ospital. Hopefully, sana dito si BSU, si School of Medicine, magtayo sila ng hospital. Pero sa ngayon talaga, mga clinic pa lang yung meron dito sa San Rafael. So, ang pinakamalapit na hospital, kung malaki, ang gusto Baliwag talaga, yung ACE o yung sa loob, di ba? May mga private and public hospital naman dyan. So, mabilis naman ang biyahe going there. May bypass din naman, bypass road. Ano pa ba? Ayan. So, familiar naman halos lahat dito na, from doon sa stretch from Giginto to para alam nyo sa paano sagutin yung mga client na hindi taga dito, malapit lang sa ganito. Ito pwede nyo siyang isend sa kanila para makita na rin nila, kundi para hindi na kayo mahirapan mag-explain. Tsaka nyo na-explain, ma'am, nakita nyo sinend ko, ayan, malapit lang sa school, ganyan, ayan yung access, so, diba?
So, since phase 4 na talaga yung ano natin, yung marami tayong product, Yung marami tayong phase open 4 for kasi sale dito kami. available. Pero nakatayo. So, ito yung focus natin. Oo, nakatayo na. Kasi wala tayong kalaban dyan, hindi kayo mag-aagawa ng inventory dito. Dami. Compare sa Chera, naku po. Yung baka magkaagawa na, dalawa na lang, baka magkasabay pa. Pero dito, kahit 10 kayo may client, ay, di ba, hindi kayo mawawalan, marami tayong Dami. mabibenta. So ito pinakita na to, existing na to, yung amenities natin, di ba, yung may swimming pool, doon sa may phase 2, pag akit dyan, bago ka kumana ng phase 4. So left side, existing na yung ating swimming pool, kiddie pool, adult pool, grand clubhouse, basketball court ay ang banda dito, yung gazebo, nandito siya, and then may central park dyan, plus children's playground, banda rin yan dito, yan. So ang wala na lang kasi dito yung banda dito sa likod ng puno na yan, may ano yan eh, may dapat yung chapel na gagawin. So yun pa lang yung hindi pa naaayos sa ngayon. Meron pa yan yung malaking space pa doon bago umakyat ng clubhouse. So ito naman yung ating site development plan or SDP for Altamira Phase 4, Phase 4. which is 5.93 hectares property. Ang magkakaroon dyan ng 133 housing units and available lots. Mas mamami yung lots, ito yung nasa loob. Mga yellow, yan yung lots only. So yung mga red natin is ito yung ating Diana. So mostly yung house and lot is sa mga gilid siya. Di ba ito ngayon yung block 6A tsaka block 5A. Ito yung mga available sa ngayon natin na for sale. Kasi itong mga nandito na to, not for sale pa yan, future ano pa yan, future available ano natin yung isa ngayon hindi pa siya available. Sandali lang ha. Okay naman. Ay, hindi makapasok yung call mo.